Alam nyo mga kababayan, hanga po talaga ako sa pagiging garapal at walang hiya po nito nila Harry Roque. Yung kampo po nila. Mantakin nyo mga kababayan, basahin nyo po ito, itong quote card na ito. Sinasabi niya dyan na wala pong accomplishments ang admin ni PBBM kaya nanira na lamang daw po. Ito ipapakita ko sa inyo, sabi dyan, walang achievements kaya manira na lang. Attorney Harry Roque, July 18, 2025. Ayan po yung quote card at galing po ito mismo sa kanyang page. Kung hindi ako nagkakamali, yan po yung response niya nung nabalitaan niya na sinabi na ang dahilan kung bakit po bumabaha sa ilang parte ng Maynila, if I'm not mistaken, Ermita at sa Taft, yung Dolomite Beach po mga kababayan. So hindi po matanggap ni Harry Roque ang katotohanan na yon, kaya po siya nagsalita ng ganito na sinasabi niya walang achievement ang admin ni PBBM kaya naninira lamang daw. So nasaktan po siya dun sa sinabi na Dolomite Beach po ang dahilan kung bakit bumabaha sa ilang parte ng Maynila, no? Pero mga kababayan, totoo naman po yung sinabi, hindi po yung paninira. Mga eksperto po ang nagsabi nun. Yung Dolomite po ang naging reason kung bakit may mga baha sa ilang parte ng Maynila. Kahit pa nung panahon ni Duterte, may nagsabi na niyan, mga kababayan. Hindi pa po nakakaupo si PBBM bilang Pangulo, panahon pa ni Duterte, may mga eksperto na nagsabi na yan ang dahilan kung bakit bumabaha sa ilang parte ng Maynila. So ano pong kinagagalit nito ni Harry Roque sa katotohanan? Isa pa, sabi din ng mga eksperto, hindi naman ang sinasabi ng Supreme Court dapat i-improve ang kalidad ng tubig sa Manila Bay. Pero ang Dolomite po na nilagay nila dyan ay hindi naman nakapagpa-improve ng kalidad ng tubig sa Manila Bay. Beautification lamang yan. Pero ano pong nangyayari kapag bumabagyo, nababalot po ng baha, nawawash out. Hindi po talaga nakatulong sa Manila Bay yan. At sabi nga ng mga eksperto, nagre-resulta sa pagbaha pa lalo. Kaya lumalala lalo ang pagbaha sa Manila. At sa katotohanan ngayon, nasaktan po si Roque dahil hindi niya matanggap ang katotohanan. Kaya sinabi niya na naninira lamang ang admin ni PBBM or si PBBM kasi si PBBM ang Pangulo dahil wala itong accomplishments. Yun yung sinasabi niya. Well mga kababayan, iisa-isahin ko po sa inyo ang mga accomplishments ng ating Pangulo ng admin nitong mga nakaraang araw. Para patunayan ko sa inyo na hindi totoo ang sinasabi ni Harry Roque na walang accomplishments. Ipapakita ko po sa inyo. Madali lang naman ito Tignan nyo lang yung page ni PBBM. Ito po, para sa kaginhawaan ng ating mga senior citizens at PWDs, 50% discount all train lines. Malaking tulong po yan. Bukod doon ito mga kababayan, nakita nyo naman, bago tumulak papunta ng ibang bansa ng USA, si PBBM, sinecure niya, tinignan niyang mabuti, sinigurado niya na may mga relief goods na maipapamahagi sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo nitong mga nakaraang araw. Ayan, pinapakita ko po sa inyo na nagtatrabaho naman ang ating pamahalaan at ang Pangulo. Ayan po mga kababayan. Ngayon, may papakita pa ako sa inyo mamaya mga kababayan ng mga accomplishments ng ating gobyerno. Pero bago yan, tanungin ko po kayo mga kababayan. Tanungin po natin ng mga DDS si Harry Roque. Sinasabi mo na naninira ang admin ni PBBM, walang accomplishments. Ngayon, tanungin namin kayo, nasaan yung idol nyo? Nasaan si VP Sara? Umabagyo nitong mga nakaraang araw. Nasaan siya? Nasa Dahig. Inaasikaso niya ang pang-personal niyang mga bagay-bagay doon. Hindi, walang kinalaman sa bansa. Bumabagyo, nasa ibang bansa siya. Tapos kayo pa yung may gana na magsabi na naninira ang admin. Ang admin ni PBBM. Kayo pa ang may gana magsabi na walang accomplishments. Yung idol nyo, si VP Sara, nasa ibang bansa habang bumabagyo sa Pilipinas. Sa tingin ko, mas marami pa yung araw na iginugol niya sa ibang bansa kesa na andito siya sa bansa natin. Simula nung pumasok ang 2025, mga kababayan. Pati noong 2024. Actually, hindi na nga natin yung sinisilip o isinusumbat sa kanya Kung gusto niya ng ganun, bahala siya. Wala naman tayong magagawa kung gagawin niya kung anong gusto niya Pero yung sasabihin nyo na naninira ang Pangulo or ang admin niya dahil walang accomplishments, foul yan. Hindi yan totoo at hindi namin yan papayagan. Tsaka tingnan nyo muna yung idol nyo. Ang inaasikaso lamang ay mga pang-personal na bagay. Ang tanong, nagtatrabaho pa ba siya?
At kung nagtatrabaho siya, bakit hindi dito sa Pilipinas? Dito naman siya sumusweldo. Again, wala na kaming pakialam doon kung gusto niyang pumunta sa ibang bansa or maglamyerda or gawin ng mga bagay na pampersonal. Kung may mga contact siya dito ng kanyang mga tauhan. Pero kulang yun eh. Hindi sapat yun eh. Dapat mas marami kang panahon dito sa Pilipinas. Pero hindi na namin sinusumbat yon. Pero yung ginagawa nyo, nasasabihin nyo walang accomplishments, kaya naninira, kawalang hiyaan yan. Hindi po ba mga kababayan? Dahil lamang sa nasaktan ka sa narinig mong katotohanan na ang Dolomite Beach na pinagawa nyo nung panahon nyo, ang reason kung bakit bumabaha. Totoo naman yun eh. Mga eksperto nagsabi. Ito pa mga kababayan, sa ilang accomplishments na ipinapakita ko sa inyo, mga recent accomplishments ito, unti-unti na pong nabubuo ang Metro Manila Subway, progressing, ayan, nagtatrabaho. Ito yung Katiklan Passenger Terminal na hopefully magbubukas na sa 2027 para ma-improve lalo ang tourism dyan sa Aklan or sa Boracay. And then ito yung mga pinamigay sa mga munisipalidad sa Ilocos Region at sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Cordillera na mga patient transport vehicle. Ayan, na makakarating sa mga pinakamalalayong lugar. Yan lamang po ay ilan sa mga recent na accomplishments po ng admin ni PBBM. Hindi ko na po sinama yung iba dahil masyado na pong hahaba ang video natin. Pinapakita ko yan sa inyo para patunayan na hindi totoo ang sinasabi ni Harry Roque. Kung ako ang tatanungin nyo mga kababayan, sila po yung naninira eh. Dahil sila yung walang maipakita ng accomplishments. Sila yung naninira, bakit kamo? Ano nang nangyari kay alias Rene? Bakit hindi pa rin nagpapakita ng patunay? Ang dami nang napahamak sa video ni alias Rene. May mga vlogger sila na nasampahan ng reklamo at kaso. Pero bakit hindi nila singilin? Hanapin, palabasin si alias Rene. Nasaan na yung patunay mo alias Rene? Pinaniwala mo lang ba ang mga DDS sa kasinungalingan mo para manira? Para siraan si Senator Risa Hontiveros? Pero bakit tumahimik ang mga DDS? Bakit hindi nila singilin? Hindi ba yun ang paninira? Grabe nila lapastanganin basta si Senator Risa Hontiveros simula nung lumabas yung video na alias Rene. Pero anong nangyari? Wala naman silang napala. Hindi naman nakatulong kay Quibolo yung video na yun dahil hindi humaharap sa media at sa korte si alias Rene para patunayan ang mga akusasyon niya. So at this point of time, puro kasinungalingan pa rin yun. So yun ay paninira. Kayo ang gumagawa ng paninira. Harry Roque, yung kampo nyo. Yun na lamang, hindi kayo tumitigil sa inyong mga sinasabing pulburon. Yung pagsayaw-sayaw nyo dyan sa The Netherlands habang chinachant nyo yung pang-iinsulto nyo sa presidente. Anong na-accomplish nyo doon? Hindi ba nang insulto kayo at nagtanim lang kayo ng puot at galit sa mga tao? Pinag-aaway-away nyo lang? Pagkatapos ng kay alias Rene, anong ginawa nyo? Nagpakalat ang kampo nyo ng tampered na police report ng Beverly Hills Police Department na dinibang ng Net25 at ng BHPD. Sinabi nila na tampered yung pinakalat sa social media. Pero anong nangyari? Nakapanira ito ng tao. In this case, si First Lady Liza Araneta Marcos na noon pa lang, nung unang pumutok ang balitang yan, nung February or nung March yata, if I'm not mistaken, sinabi nyo nakakulong, hindi makauwi sa Pilipinas, pero kasinungalingan, nandito sa Pilipinas. Tapos nung nagkaroon ulit ng update, anong ginawa nyo? Nagpakahalat ang mga vloggers nyo ng tampered na police report para siraan anong First Lady. So, sino ngayon ang naninira? Si BP Sara, sabi niya na nabasa na niya ang affidavit ni alias Rene. Pero nasaan si alias Rene? Bakit hindi niya himukin? Or bakit hindi siya mismo ang maglabas kay alias Rene at dun sa affidavit? Bakit hindi siya makipagtulungan sa otoridad, sa PNP at sa NBI? Considering na alam niya kung nasaan si alias Rene at alam niya na hinahanap ng mga otoridad si alias Rene para patunayan ito ang kanyang mga akusasyon. Ganyan na lamang ba ang gagawin nyo? Pagtatanim ng intriga? Pagpapakalat ng kasinungalingan? Para magkagulo ang Pilipinas? Yan na lamang? Tapos babalik ka rin nyo at sasabihin nyo ang walang accomplishments ay si PBBM at ang naninira ay si PBBM at ang admin niya. Kayo ang mga gumagawa ng binibintang nyo. Kayo ang, para sa akin, kayo ang nagiging reason.
ng pagkakagulo-gulo sa bansa natin. Kahapon, nagpa-rally na naman kayo, prayer rally. Anong napala nyo? Malayo kayo sa katotohanan at realidad. Kahit anong gawin nyo, mananaig ang due process at ang batas. Prayer rally kayo ng prayer rally. Tapos sa mga pagtungtong nyo sa mga stage, pagsasalita ng mga kampo nyo, puro naman galit at paninira ang naririnig ng tao, pero tinatawag nyo itong prayer rally. Pambihira naman kayo. Kayo nga ito na may bumabaha, may nangangailangan ng tulong ng ating mga kababayan, hindi naman namin kayo nakikitang tumutulong, pero kayo pa itong may ganang magsabi na naninira kami, ang admin, at sasabihin nyo na walang accomplishments? Madali lang mga kababayan, pumunta kayo sa page ni PBBM, makikita nyo mga ginagawa niya. Para hindi po kayo mamalinlang ng mga taong ito. Mabuti pa nga itong NGO nila, Atty. Lenny, mga kababayan, maibahagi ko lamang sa inyo. Recently, nakapag-turn over sila ng mga bagong classroom sa Maasin, Iloilo. Tapos yung isa sa Januay, Iloilo. Mga bagong classroom yan. Tapos, nakapag-graduate sila ng kanilang mga tinututor sa math. Ayan, pwede niyong puntahan sa Math Saya Graduates sa kanilang mga Community Learning Hub and Tutorial Activities. Tapos, meron silang pag-aaral para magkaroon ng smart solution sa pagbaha. At eto mga kababayan, namahagi sila ng mga laptops at mga educational tools and equipment na makakatulong po sa ating mga mag-aaral. Katuwang ang kanilang mga partner. Kapartner ng Angat Buhay nila Mayor Lenny Robredo na mahagi ng mga laptop at mga gamit sa pag-aaral, come up ng solusyon para sa pagbaha, nakapag-graduate ng kanilang mga tinututor, nakapagbahagi na naman ng mga classroom sa Iloilo, 2 lugar sa Iloilo. Yan po ay kasabay ng mga ginagawa ng ating gobyerno, ng Pangulo. Kung ganyan tayo lahat, na sinasabayan natin ng admin ni PBBM, ang gobyerno, sa kanyang mga ginagawa, sinasabayan din natin ng mga accomplishments at hindi tayo nakikipag-away. Panigurado tagumpay at kaunlaran na matatamasa ng ating bansa. Pero ang kampo po nila Harry Roque, sa akin pong palagay, wala na silang ginawa kundi makipag-away. At yung kampo nila, doon nanggagaling ang mga paninira at pagsisinungaling. Nakita naman natin, yung kay alias Rene, sa kampo nila nanggaling yan. Yung tampered ng police report, sa kanila nanggaling yan. Bakit nila ito ginagawa? Pakikipag-away, paninira, dahil nasusukol sila. Dahil pinapanagot sila ng batas, dahil hinahabol sila. At meron silang mga dapat panagutan. Hindi ko na nga sa inyo dinidiscuss dito yung awayan nila Maharlika Boljaquera at ng iba pang mga kilalang DDS vlogger dahil sa pera, dahil sa donasyon at dahil sa solicitation. Ganyan po kagulo at kamiserable ang kampo ng mga yan, mga kababayan. Sila mismo mga DDS nag-aaway-away. Kahit si Harry Roque, nakaaway, nakasagutan. Nakaaway yung isang DDS vlogger sa Netherlands, yung Alvin Tourism yata yun, if I'm not mistaken. Pinakita ko yun sa inyo, nagsasagutan sila. Nasa gitna si Maharlika. So, paano tayo magtitiwala sa mga yan kung sila mismo hindi nagkakasundo? Paano tayo maniniwala at sasama sa mga yan? Kung sila mismo hindi nagkakasundo, mga DDS kalaban kapwa DDS. Baka ito na yung sinasabi nila Harry Roque na kasamaan versus kadiliman. Sila pala yun, mga kababayan. Sila pala. Sila kasi nag-aaway-away eh. Tapos ngayon, babalik ta rin yung sitwasyon na yung admin, si PBBM, kami ang walang accomplishments at naninira. Napakahusay nyo namang magbaliktad. Bumabaha dito ang ating mga kababayan, binabagyo, nangangailangan ng tulong. Nasaan ang Vice President, mga kababayan? Real talk po. Kaya ako, hindi ko po mapigilang magsalita mga kababayan dahil hindi po natin ito dapat pinapayagan. Huwag po tayong maniwala sa mga ganitong paandar at propaganda. Huwag tayong maniwala. Pambihira yun ngang tampered na police report na ipinakalat nyo. Nakarinig ba kami ng public apology sa inyo? After nyo gamitin yon sa mga paghila nyo pababa at paninira kay FL. Nakarinig ba kami ng public apology? Di ba hindi? Ayan, palalampasin na naman yan.
Tapos susunod, gagawa na naman kayo ng panibagong paandar nyo na makapanira lamang ng tao kahit hindi totoo. Si alias Rene, ginamit niya yung kanyang statement at video. Pero nasaan ang katotohanan? Nasaan ang proof ni alias Rene? Wala. Wala siyang pinapakita. Pero anong nangyayari? Pinapalampas kayo. Yun nga nakakalungkot mga kababayan, hindi sila pinapanagot. Hindi sila pinapakulong, hindi sila pinagbabayad. Kaya namimihasa. Kaya ito na lamang po yung ginagawa natin. Nagpapaliwanag at umuopos at kinukontra ang mga sinasabi nila. So mga kababayan, kayo na lamang po ang humusga. Kayo na lamang ang humusga sa aking mga ipinalawanag sa inyo. At dito sa sinabi ni Harry Roque, tama pa ba na paniwalaan at kampihan ng mga yan? Kayo na lamang po ang magsabi mga kababayan sa comment section. Kahit po nakakapagod, hindi tayo titigil sa paglaban. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.